But anyway, siguro panghuli may tanong yung OFW ng Hong Kong, no? Dito nakalimutan ko yung pangalan, di ko na maano kapatid sa pwede ba daw siya magtrabaho nga no Sunday? Medyo problematic yan, no? Yung Sunday kasi nag-aalala siya yung paglabag niya sa third commandment. Okay, so sa turo ng simbahan, i-summarize natin sa mga nakikinig ngayon, ang daming OFW na problematic sa ganyan. Ano ba talagang turo ng simbahan diyan? So po ang turo ng simbahan diyan depende. Na actually bawal talaga 'yan. Padre Pio bawal talaga. Pinagbabawal ni Padre Pio, mahigpit siya sa ganyan. Yung ang auntie niya na nagtatrabaho, talagang pinunta niya sa bahay, nananahi. Pinagalitan ni Padre Pio daw kaya. Nakita ko yung kwento niya. Bawal, ayaw niya ni Padre Pio nagtatrabaho. Ang Diyos din bawal talaga sa atin yan. Sabat yan, Lord's Day na sa atin. Rest day. But may pinapayagan, may exemption sa mga nakikinig po ngayon. Ako nga, talagang kahit anong gawin nila rito sa akin, di ako makagtatrabaho ng Sunday, rest day yun. So, may ano lang po yun, exemption. Hanggat maaari talaga kahit basahin mo, i-check nyo ngayon, can we work on Sunday as a Catholic? I-check nyo. Isa lang ang sagot naman yan, depends. Halimbawa, ang work mo is talagang pinag-work ka ng ng kailangan na kailangan ka. Emergency lang ng employer mo. Uh, Church permits, sabi, no? But sabi nga hangga't maaari yung Sunday natin, Sunday for worship, rest day talaga, bawal ang civil work. Anong civil work ba? Yung hard work ba? Na para kumita ka pa rin ng extra money. Okay? Yun yung punto rin eh. Pero yung tingnan naman din natin po ang turo ng simbahan. Hindi siya na maluwag na okay magtrabaho kayo. Hindi ganoon. Meron siyang sa atin halimbawa yung mga uh, nurse, no? Yan, kailangan yan. Yung mga police o caregiver. Kailangan mo pong mag-caregiver ng Sunday na yon. Pero pagka daw, ito no, sabi nga dito sa binabasa ko, hindi ka pwede magtrabaho just for you to have profit lang. Pero yung bang gusto mo lang, para magtrabaho ko, trabaho, pera-pera. Sana nag-get yung difference. Pero kung kailangan na kailangan, or kailangan mo daw ng pera kasi nga may emergency ka, or ang boss mo kailangan na kailangan ka, church permits. But, mayroon sa exemption doon. Yung to gain money, that Sunday na dapat kay Lord, yung talagang to gain profit, sabi ng church natin, wala kang pahinga, pera-pera, pati Sunday, kasalanan daw yun. Okay, so tignan natin difference po sana maintindihan nyo. Hindi lahat ng trabaho sa Sunday ay permits ng church. Kung gusto mo lang magtrabaho dahil gusto mo daw kumita ng kumita, additional money, pera-pera, no. It's a sin. Pero if it is emergency or sa hospital ka, sa ano ka, no, police ka, emergency ka, or caregiver ka, or yung employer mo kailangan na kailangan kapag Sunday, basta't nagsimba ka, church permits. Look at the difference Pero kung gusto mo lang kumita without any reason, additional profit, sabi rito, if you just want to work as the additional profit, money, kasalanan daw yon. So may ganun, di ba? Hindi yung dahil pinagtrabaho ka ng boss mo, emergency, kailangan ka, hindi naman pala. Gusto mo lang, dahil gusto mong extra money, doon nagiging kasalanan. Sana maintindihan po natin ang difference, no? Kasi delikado. As much as possible ako, kung akong tatanungin nyo po, that maaari, wag. Kasi nga, uh, talagang rest day talaga yan para kay Lord, Lord's Day. Hanggat maaari po, kung kaya, wag po, ha? Ngayon, yung po sinabing exemption, kung talagang kailangan kayo ng boss nyo, sabi ng church permits, not just because of the profit. Sabi rito, not for profit, not for gusto mo lang kumita ng kumita, ayaw mo na magpahinga.
galit ang Diyos diyan kasi nga puro nagmumukha na tayong pera ba. So sana makita yung difference. Yun po kapatid, okay na siguro yun bro? Pero alam ng mga unang Kristiyano ang aklat na ito. Interpretation 3, Azazel bilang pangalan ng kambing, goat of departure. Recording in progress. Sa salitang Hebreo, Azaz or malakas plus El, Diyos, ay pwedeng ituring na paganong pangalan o metaporikong pangalan para sa kasalanan na inilalayo sa presensya ng Diyos. Pananaw ng simbahang Katoliko, walang malinaw na turo ang simbahan na si Azazel ay isang demonyo o anghel. So wala daw malinaw na turo ang simbahang Katoliko na si Azazel ay isang demonyo o anghel. Sa ritual ng Levitiko, malinaw na may dalawang kambing. Isa para sa Diyos bilang handog, isa para sa pagpapalayas ng kasalanan sa ilang. Simbolo ng pagpapatawad at paglilinis. Hindi ito pagsamba o pag-aalay sa demonyo, kundi bahagi ng ritual ng pagbabayad sala. Konklusyon, hindi malinaw sa Biblia na si Azazel ay isang fallen angel. Maari ito ay simbolo ng kasalanan, isang disyertong lugar ng pagpapalayas ng kasalanan, o sa tradisyon ni Enoch, isang demonyo, ngunit hindi ito opisyal na turo ng simbahang Katoliko. Kung nais mong tingnan ito sa pananaw ng Katolikong pananampalataya, okay na yun. So yun po ang komentaryo ni ChatGPT, Brother Noe, no? Wala talagang specific na interpretasyon ang Katoliko, ang simbahan. So yung tatlong interpretasyon ng una ng mga rabbinic Jews, mga Hudiyo, pangalawa ng mga scholar, at ang pangatlo according sa libro ni Enoch. So yan ay mga commentaries lang. So need to be proven pa yan, kapatid, no? Kung ang kuhanin mo na lang yung story at yung hatid ng mensahe sa Levitico 16, kapatid na Noe. No, wag na muna yung Azazel na yan. Sige, try ko tingnan, no, ano ang pinakabuod, no, ng katuruan ng mga teologo. Try ko tingnan yan si Azazel. Hindi ko pa rin nalaman yan, kapatid. Maraming salamat sa pagtanong niyan. At at least, no, mayroon tayong bagong aaralin sa Biblia, kapatid na Noe. Bro Jando, andyan ka na, bro? Bro, may tanong sa'yo dito yung sa ano mo sa kaabag. Bro Angel, anong masasabi ano daw sa canon law, CCC meron ba sa may laiko na mayroong occult o naniniwala sa mga pamahiin? Kasi karamihan po sobrang bait nila, kaso nahihirapan po ako, mabait yata sila pero may mga pamahiin nga. Paano po itama po, TY? Cycle-minded, panoorin mo to yung unang-una, biblical to. Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12 ang dating Biblia, bro Junry. Mr. Cycle minded o sister o brother, pakilista mo yung mga ano para at least pagka sinabi mo sa kanila may basihan po kayo para hindi kayo mapagbintangan na alam mo na nagmamagaling lang tayo, no. Maganda may basihan po tayo. Biblical, ang dating Biblia ang ibagay mo, brother, ADB sa pamahiin. Okay. Wag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway. Tuloy, bro. O engkantador ng mga ahas o nagkikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Yun. So, biblical po na. Sa Biblia pa lang, bawal na yan. Ang Diyos na nagbawal sa mga tao. Noon kasi marami na yun eh. Old Testament pa lang, marami ng pamain, superstitious, no? May mga pagan practices, idolatry. So, hindi lang pa naman ngayong panahon na to, brother Cycle o sister, no? So, dito ba sa catechism naman, biblical yon, meron ba
superstitious belief kasi yun yung pamahiin niya, no? Isa yan sa mga ano. So 20 Catechism CCC 2111 nga bro Junri po. Superstition. Yan, no? Superstition. Superstition is the deviation of religious feeling and of the practices of this feeling imposes. It can even affect the worship we offer the true God. For example, one attributes an importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary. To attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs to their mere external performances, apart from the interior disposition that they demand, is to fall into superstition. So sa Tagalog doon sa 11 pansinin niyo po 'yon, no? Ang sabi niya doon is the deviations of religious feelings. Na parang nawawala ka doon sa isang talaga yung worship mo kay God. Kaya sabi it can even affect worship we offer the true God. Kasi nangyayari, imbis na maniwala ka sa Diyos, sa pamahiin ka ngayon, nagtiwala na. Oy, baka maano ko rito sa pamahiin na to, no? So yung bang mentality mo nandun na sa isang object, nandun na sa isang material, nandun na sa isang belief mo na hindi na katugma doon sa turo na simbahan. And 2116 bro, lahat yan nandiyan na yan, yung mismong horoscope, 2116 bro, ang 17. Nandiyan na lahat po yan. Ibigay mo yan brother or sister cycle minded. Catechism naman 2116, nandiyan na po lahat yan. Hanggang 17. All forms of divination are to be rejected, recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and in last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Bro Junri, dun sa 16 nga, tignan mo, balik tayo sa 16. Pansinin niyo yan, basahin natin yung bandang una. All forms of divinations are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the truths. Pansinin niyo yung cross-reference niya, CF. Deuteronomy chapter 18, verse 10. Meron pa nga, Jeremiah. So, biblical yan. Yung binasa natin po kanina, pinakaunang-una, Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12, huwag magmasid ng pamahiin, nandyan po galing yan. So, biblically, hanggang sa church teachings, pinaliwanag niya, kaya talagang dapat talaga may CCC tayo, no? Yun ang reason bakit tayo may catechism. Dahil ito ang nagpapaliwanag dun sa Biblia. Akala nila hindi biblical ang catechism natin, no? Actually, yun ang mas broaded na tamang pagpapaliwanag ng Biblia. Yun ang wala sa ibang sekta. Kaya nahihirapan sila mag-interpret eh. So, yun po yun kapatid, no? So, una, Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Ang gamitin mo ADB, ang dating Biblia. Pangalawa, 2111, Catechism of the Catholic Church 2111 at 2116. Nandun po yung batas ng simbahan na pwede mong ibigay para sa mga kilala mo na nagmamasid ng pamahiin. Yun lang po bro Junri, salamat.